Welcome muli dito sa tutorial series Learning MS SQL for Beginners. Sa video na to ay pag-aaralan natin paano gumawa ng table sa ating database. Pero bago natin umpisahan ang tutorial, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please consider subscribing, like and share this video and click the notification bell para laging updated sa mga bagong uploads ko. Sa paggawa ng table, pwede natin gamitin ang Object Explorer or kaya gumawa tayo ng query statement. So, unahin natin paggawa ng table using the Object Explorer. So, dito sa ating database na ginawa, HR_DB, makikita natin kapag in-expand natin ito, mayroong mga iba't ibang subfolder. So, dito muna tayo sa tables. Ito gagawa tayo ng table by right-clicking on the tables folder, then point to new, tapos click natin yung table. And dito, magbibigay tayo ng column name or yung tinatawag na fields at yung data type. So, depende sa table na gagawin natin ang ibibigay nating field name or mga column name. So, for example, ang gagawin natin ay sa employee. So, ito mga sample lang. Pwedeng dagdagan nyo or pwede kayong gumamit ng ibang fields. Depende sa gusto nyo gawin na table. So, for example, since we are going to use employee, so unahin natin imp ID. Then, ang data type is integer, pero we can use different data types. Meron tayong mga pagpipilian dito sa drop-down box na to. So, since dito ang i-store natin is integer, so pinili ko na yung integer. Kung mas malaking data ang ilalagay na dito na integer type, so mayroon pa tayong ibang option na pagpipilian. So, ngayon, gamitin ko lang muna yung int. Then, for example, imp number. So, yung employee number, we can use varchar. And we can set the limit kung ilan yung max character na pwedeng i-store. Halimbawa, set natin siya ng 30. So, ibig sabihin, yung field na to is makapag-store lang siya ng up to 30 characters. And imp last name. So, ganito ako magbigay ng pangalan ng mga fields. You can use this style in naming your fields or pwedeng tanggalin nyo na yung underscore, depende, or you can use the parang pinex lang like L name, F name, depende. So, it is just a name of the field or column. But in creating fields or column, make sure na descriptive siya kung ano yung pagagamitan. So, since I'm creating table for the employee, ang ginagawa ko dito is gumagamit ako ng 3-letter prefixes na EMP or EMP underscore din yung pinaka pangalan talaga ng field or yung gagamitin ko sa kanya like last name, first name. Okay, so I'm going to use also varchar. Set ko lang siya mga 100. Then, imp first name varchar 100. Then, imp birth date. So, dito mayroon tayong data type na date. Okay, date, time, or date, pwede yan. Then, imp address, for example. So, since ito hindi natin alam kung gaano kahaba yung maging address, we can use the text data type. Okay. Then, imp contact number. We can also use varchar. Kahit na number yung ilalagay dito, pwede tayong gumamit. Especially yung mga like cellphone number or mobile number na nag-start sa 0. So, we can use varchar. Pag ginamit natin dyan is integer, naglagay tayo, for example, 0920. So, magiging 920 lang yun. Okay. So, set na lang natin. Siguro mga 20, although 11 lang yung ano, diba? Pero, lagyan natin ng pinaka-allowance yung ating data type. Okay? So, we have also options here kung allow nulls, ibig sabihin pwede siyang tumanggap ng nulls or walang laman. Or null is also a data type na pwede natin i-store sa isang field. Or pwede natin i-uncheck. Ibig sabihin, pag mga required, like number, last name, first name. Kung may middle name, so halimbawa, insert ko pala dito, no? Middle name. So, pwedeng optional to. Kasi hindi lahat mayroong middle name, so naka-uncheck yung allow nulls.
ay naka-check pala yung allow nulls. So, birth date. So, check natin yan. Address, kailangan may address. So, contact number. So, pwedeng empty. Then, we are going to set the primary key sa ating table. So, pwede natin i-click ito, then set, right-click, tapos set primary key. So, sa mga susunod na tutorials, i-discuss ko kung ano yung gamit ng primary key. So, ngayon, set lang natin primary key yung MID. Okay. Then after that, save natin. We can click the save button. Tapos magbibigyan na natin ng pangalan yung table natin. Halimbawa, employee. Okay. Then click OK. So pag refresh natin dito sa ating tables folder, refresh. So nandito na yung ating table na employee. So ganun gumawa ng table gamit ang Object Explorer. Ngayon naman, gagawa tayo ng panibagong table dito sa ating HR_DB na database using the query. So, click natin yung new query. Ito pala, pag in-expand natin ito, makikita natin yung mga columns na ginawa natin. Okay? So, dito sa new query, gagawa tayo ng panibagong table. So, pag nag-execute kayo ng statement or ng query statement, make sure na nakaselect dito yung database na gagamitin ninyo. Okay? Para gumawa ng table gamit ang SQL query, so type in create, capital ko na lang. Hindi naman siya required pero gusto ko lang naka-capital siya. Then, table, then yung pangalan ng table. Halimbawa, ang ilalagay natin is, ang gagawin nating table is department. So, department, then open and close parentheses. Pwedeng sulat lang natin sa isang line or yung sa akin ginagawa ko is naka-multi-line siya para at least madaling basahin. Then, lalagyan natin yung pangalan ng field, dep ID, int, yung data type. Then, kung ito yung primary key, lagyan natin primary key. Then, next is, after sa isang key, sa isang field, maglalagay tayo ng comma para sa susunod na field. Dep name, gamit tayo ng varchar. Set lang natin, halimbawa, 100. Then, so yun lang siguro, dep name. Okay, so yun lang gawin natin pangalan. So after that, click natin yung execute na button dito sa ating toolbar. So click execute or press F5 to execute. Okay, pag tama yung ating command, magkakaroon tayo dito ng message na commands completed successfully. Tapos hindi natin agad siya makikita dito sa ating database. Ang gagawin natin is right-click dito sa tables, then click refresh. So nandito na yung ating department na table na ginawa. So ganyan pa paano gumawa ng table sa MS SQL using the Object Explorer and using the SQL query. So I hope na may natutunan kayo sa video na to. Again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please consider subscribing, like, and share this video, and click the notification bell para laging updated sa mga bagong uploads ko. See you on the next tutorial.